Kwinestyon ni na dating Senator Jamby Madrigal at Congresswoman Marlene Alonte Nagyat ang aligasyon ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na sila ang nagtangka di manong manuhol ng mga bilibid inmate para bumaliktad pabor kay Senator De Lima. Wala raw basehan ang kwento ni Aguirre. Maging ang Korean Embassy dismayado rin sa mga naging pahayag naman kamakailan ni Aguirre na may kinalaman di mano ang Korean Mafia sa pagkamatay ni Ji Ik-ju. Pinanindigan naman ni Aguirre ang mga nakalap niya raw na impormasyon. May report si Tina Panganiban Perez. Mula raw mismo sa testimonya ng mga convicted inmate ng New Bilibid Prisons na binigay sa NBI kagabi, isang dating senador at incumbent congressman ang nasa likod ng 100 million peso bribe offer na inalok umano sa kanila. Ito'y para raw bawiin ang mga sinabi nila sa pagtanggap ni Senator Laila De Lima ng drug money noong siya pa ang kalihim ng DOJ. Sa panayam kanina ng unang hirit, pinangalanan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang dalawa na miyembro raw ng Liberal Party na partido ni De Lima. Ang senador ay si dating senador Jamby Madrigal. Ang congressman ay si Linlin Alonte. At gusto nilang mangyari ay yung i-retract or bawiin itong 8 profile inmates, high profile inmates na ito, ang kanilang salaysay laban kay Secretary De Lima. Kakasuhan daw agad ni Aguirre sina Madrigal at Alonte Nagyat. Ayon pa kay Secretary Aguirre, pinsan daw ni dating Senator Jamby Madrigal si Lalaine Madrigal Martinez na asawa ng isa sa mga drug convict na si Noel Martinez. Si Lalaine daw ang inutusan para sagutin ni Noel ang telepono kapag tumawag si Congresswoman Marlene Len Alonte Nagyat na siya nagalok umano ng perang pansuhol pero hindi raw tinanggap ng mga inmate. Yung pong pagtawag ni Congressman Lonte ay in speakerphone po nila para marinig ng lahat ng inmates at nandun din, nakinig din yung mga sape. Mariing itinanggi ni Congresswoman Alonte Nagyat ang mga alegasyon. Una, hindi naman daw siya taga-LP dahil lumipat na siya sa PDP laban. Ikalawa, hindi naman daw siya malapit kay De Lima, lalo na kay Madrigal. I categorically deny the insinuations about my involvement in the so-called bribe or offer to bilibid inmates to recant their testimonies against Senator Laila De Lima. I have no knowledge of the said acts. I do not know and have never met any of the inmates, personalities or names mentioned. Sir, si Alonte po nag-deny na po. Sir, saan niyo po nakuha yung info, sir, na sinusuhulan yung mga inmates sana? Sino po nagsabi sa inyo, sir? Sir! Sino, sir? Yung mga inmates din, yung mga asawa nila. Oo. Sa isang statement, sinabi naman ni dating Senator Madrigal na walang basehan, malisyoso at kasinungalingan ang mga paratang ni Secretary Aguirre. Ni hindi nga raw niya kilala o nakita man lang ang isang Lalaine Madrigal Martinez. Kuryente raw ang impormasyong ipinakakalat ni Aguirre. Kung hindi man daw kay Aguirre nagsimula ang kasinungalingan, malamang daw ay may nagsulsol sa kanya. Dapat daw na humingi ng paumanhin sa kanya si Aguirre. Kung hindi, gagawa raw siya ng legal na hakbang para malinis ang kanyang pangalan. Sa isa pang interview, sinabi ng kalihim na tinambangan di umano si Lalaine Madrigal Martinez kaninang umaga sa Santa Ana Racetrack sa Makati City na kilala ngayon Circuit Makati. Nagpunta roon ng GMA News pero walang nakarecord na ganitong insidente sa Makati Police Station. Dininay din po ng pulis yung ambush na sinabi niyo po kanina umaga. Okay na. Pero nang makausap ng GMA News sa telepono si Lalaine, pinatotohanan niyang tinambangan siya. Nasa ospital siya at nagpapagaling dahil sa tama sa balikat. Tumanggi na siya magpa-interview dahil sa takot umano sa kanyang seguridad. Hindi lang sina Alonte at Madrigal ang umaalma sa mga binitawang pahayag kamakailan ni Aguirre. Nagpahayag ng pagkadismaya ang Korean Embassy kaugnay sa mga umano'y mali at walang katotohanang impormasyong binitawan ng Justice Secretary sa Senate hearing noong February 23 kaugnay sa umano'y Korean Mafia. Base raw kasi sa impormasyong natanggap ni Aguirre, binayaran ng Korean Mafia ang mga skalawag sa PNP at NBI upang patayin ang Korean businessman na si Ji Ik-ju dahil tumanggi raw itong magbigay ng pera. Ayon kay Aguirre, agad daw siyang sinabihan ng Korean officials na tigilan na ang pag-iimbestiga sa posibleng anggulong ito.
Sabi ko, hindi pa naman tayo tapos dyan eh. Nagtataka lang ako kung bakit pinai-stop na nilang tatlo ang any investigation that could lead to a possible theory na talagang ito ay talagang pinapatay. 10 araw bago ang hearing, nagkaharap pa sina Aguirre, ilang kinatawan ng Korean Embassy at ang misis ni G para linawing walang ugnayan si G Ik-ju sa Korean Mafia. Pinawi-withdraw rin ng misis ni G ang NBI na nasa ilalim ng DOJ sa pag-iimbestiga sa kaso. Paglilinaw ng Korean Embassy, hindi nila hiniling kay Aguirre na itigil ang anumang investigasyon tungkol sa Korean Mafia. Mismong si Aguirre raw ang nangakong hindi na itutuloy ang pag-imbestiga sa anggulong ito. Nabanggit din sa pagdinig na 2 beses nang nakidnap si G. Pero ayon sa Korean Embassy, itinanggi na raw ito ng kanyang byuda. Umaasa ang Korean Embassy na may matibay na ebidensya ang kalihim para patunayan ang kanyang mga sinabi. Nanindigan naman si Aguirre na mga kinatawan ng South Korea ang nagsasabi sa kanyang wag nang ituloy ang anggulong Korean Mafia sa kaso. Sinabi rin ni Aguirre na may ilang opisyal daw ng embahada ang nakompromiso ng mafia pero mariin itong itinanggi ng Korean Embassy. Tina Panganiban Perez, GMA News.